So yun mga chong, good morning. Andito na naman tayo sa Bangar, dito sa La Union. October 31. Unang-una, syempre para isettle yung payment sa pinagawa namin kubo. And then para ayusin yung puntod ng lola ko. Planning to settle na rin dito kasi yun nga, dito siya nakalibing. And ang mantra ko is kung nasan siya, dun din ako. So yan, naghahanap na rin ako ng trabaho dyan. Then ayan, nandyan tayo sa Maya ngayon kasi mamimili tayo ng stocks for at least 3 days kasi medyo magtatagal ako dyan. Target ko is hanggang November 2. So yan, binila ko na rin yung mga bata na makakasama ko dyan ng maskara nila, pa-trick or treat nila yan. Then bili tayo ng mga biscuits, pang snacks, tapos other stocks pa kasi medyo kulang yung stocks dun sa bahay. At yun na nga, nakabili na tayo, nakapalengke na rin tayo, so uwi na tayo. Yun naman yung gustong gusto ko dyan, malapit lang yung palengke sa bahay, pero pag maraming dala talaga din tricycle tayo para hindi hassle kasi mabigat din yung mga dala ko na yan. So yun, so ayan, throwback lang dyan sa etong kalsada na to. Yan, bata kami yan, laman na laman kami ng kalsada na yan, bisikleta, basketball. Tapos paggabi takip silim na yan, taguan, bangsak. Yan yung mga masasayang memories dyan sa probinsya na talagang dati gustong kong umuwi dyan. Tapos ngayon parang syempre bumalik na yung ganong hunger na gusto ko na. Then yan, aron syempre pagdating ko sa bahay tayo, mantel na Manila Beach City, altar, nasa yung ganyan lola ko, konting preparation ayan na. Yan, magpe-prepare na tayo ng lunch kasi alas 12 na yan at kailangan na rin man ng halian dahil sobrang ready na tayo dyan kasi 12 p.m. 12 na yan, so kailangan na rin magluto ng lunch. Bakuran. Then yan, quick tour lang tayo sa bakuran namin, yan yung likod. So yan, pinalinis natin yan kasi nung burol ng lola ko tsaka nung libing yan parang gubat yan, talaib, madaming damo, tas madaming kalat. So yan, medyo malinis na siya, medyo maaliwalas na, pwede nang gawing playground ng mga bata yan. Pero yan, hindi pa yan unfinished project pa siya so far. Tapos yan, nakipagpulitan tayo sa mga bata, mga minsan na rin yan. Then yan yung pinagawang bahay kubo, yan yung 6x12. Ang gumawa niyan is Will Ed bahay kubo. 15 days ginawa nila yung yung dalawang kubo na yan. So ito 6x12 to. Ayan, ganda. Kailangan nila dyan tatapan ng kuryente. May sink na rin. Tapos ito yung kwarto niya. Yan. Double deck din siya, queen size yung bed, sabi nung naggagawa. Tapos ayun, ito yung taas niya. Then may provision na rin siya for window type na air condition. Tingin ko mga 0.5 HP lang to. Maliit lang yan. Pero saktong-sakto na yan. Ano to? Ito yung sa wiring. Okay. So yan, lagi tayo may emergency light, rechargeable. Meron din ako yan sa Yellow Basket sa TikTok shop. Paggawa ng ganito, kontakin nyo lang ako. Or medyo makalat pa yan kasi hindi pa malaking bakuran kasi yan so
6x12 yan. Yero na rin siya. Then, hindi naman siya masyadong kailangan ng electricity. Ayan yung ancestral host namin. Yan. Yan na yung next project. Pag-iipunan yan. Para mapaganda. So yan, syempre papunta tayo dyan ngayon sa 6x16 na bahay kubo na gawa ni Will Ed. Then syempre, yan yung malaking version ng 6x12 na bahay kubo. Mas spacious yung living area niya. Ayan. Ito na yung bedroom niya. So yun, lahat yan, yung kubo na yan, yung malaki na yan, yan yung naunang ginawa. Then yung naunang ni-record ko, tsaka yung cottage, lahat yan ginawa ng 15 days lang ni Will Ed. So syempre mga chong, di mawawala yung kulitan. Yan. Dalawa lang naman yung kakulitan ko dyan eh. Sila yan. Maya-maya pa, isang kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanyang sasakyan. At syempre natapos na yung vlog natin sa isa namang accomplished na trabaho.